Balik tayo sa balitaan sa News at 1. Mahalaga ang ginawang pagdalo ni Pangulong Aquino sa programa sa Corregidor Island. Ito'y bilang ika-45 anibersaryo ng Jabida Massacre. Alamin natin ang mga detalye mula kay Elena Luna, nag-uulat ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Kirby. Tinawag na milestone ng Palasyo ang ika-45 taong anibersaryo ng Jabida Massacre. Higit na kahulugan ang nabigay dito sa anibersaryo na ito sa pagdalo ni Pangulong Aquino sa anibersaryo sa Corregidor. Mahalaga para sa Palasyo ang naging pagdalo ni Pangulong Aquino sa programa sa Corregidor Island para sa ika-45 anibersaryo ng Jabida Massacre. Ayon kay Yusek Manolo Quezon, mahalagang paraan ito para kilalanin na nagkamali ang Estado sa mga Muslim. Mahalaga din aniya ito sa pagbubuo ng peace agreement na magtatagumpay at magtatagal. If anyone is going to be pleased by observance, ang mga kapatid nating Moro bilang hustisya at pagkikilala, pagbibigay ng karapat-dapat na pagkilala sa naganap at sa mga sentimento at naramdaman nila. Ito na rin ay isang bahagi ng pagbabalik ng tiwala sa mga kapatid nating Muslim, sa kapatid nilang mga Kristiyano, at sa pagbubuo ng isang lipunan kung saan ang mga ginawa nating mali sa nakaraan ay talagang tatanggapin at doon lang magsisimula ang reconciliation at justice. Ayon kay ARMM Governor Mujib Hataman, dati nang ginugunita ng pamahalaan ang Jabida Massacre. Ginagawa na ito sa nakalipas na 7 taon sa pangunguna ng OPAP o the Presidential Advisor on the Peace Process. I mean, every year kinommemorate, no? Kasi makasaysayan at napaka-significant nung araw na to. Pero after 45 years, first time in the history, nung Jabida Massacre na merong Pangulo na pumunta, nakipag-commemorate at kinilala at gustong maging bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, itong area na to. Katulad ng naging pahayag ng Pangulo, sinabi rin ng ARMM Governor na may pagkakapareho ang Jabida Massacre at sitwasyon ng Royal Security Forces sa Lahad Datu sa Malaysia. Usapin ng Sabah ang kapwa-aniya naging mitsa ng dalawang pangyayari. Sinabi ng ARMM Governor na nagdeklara na ang gobyerno ng Malaysia na tapos na ang krisis sa Sabah. Habang abala ang humanitarian mission ng pamahalaan ng Pilipinas sa abala rin ang lokal na pamahalaan sa paghahanda sa pag-uwi sa Mindanao ng iba pang mga Pilipino. On our part, ang si Pangulong Aquino as early 1 week or 2 weeks ago, nagbuo na ng Crisis Management Committee kasi na-anticipate na ni Pangulong Aquino at that time even during negotiation ang impact or yung repercussion itong crisis na to, yung pag-uuwi ng ating mga kababayan doon. Kaya ang pinag-aaralan na namin ngayon, 1, yung emergency response, kung darating sila, ano yung maitulong at may paglingkod natin sa kanila. And yung third, yung rehabilitation sa kanila. Kaya nung isang 2 days ago nga, si Secretary Pahay at si Prosi Alcala, nag-meeting kami kasama si Babe Singson, parang kinausap yung autonomous regional government, hanap ng tig 2,000 hectares, para kumbaga mag-develop ng isang integrated area communities. Kung halimbawa magkaroon ng influx, at least ready tayo. Hindi yung malagay sa alanganin yung paghahanda natin. Mas doon. Sa talumpati ng Pangulo sa Corregidor, sinabi niya na may isang grupo na bumubuo ng roadmap na siya mag-establish ng claim ng Pilipinas sa Sabah. Ito ay binubuo ng Department of Foreign Affairs, ng Department of Justice at Office of the Executive Secretary. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda kanina, nilinaw niya na wala pang kinukuhang pribadong abogado ang pamahalaan hinggil dito. Ayon sa kalihim, mangyayari lamang ito, makakakuha sila ng pribadong abogado. Idudulog na sa International Court ang claim ng Pilipinas sa Sabah at wala pang rekomendasyon ang pamahalaan para gawin ito. At yan ang ating balita mula dito sa Palasyo. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.